kung handa na po kayo, i-ready nyo po ang inyong mga Bible, ballpen. Tayo po ay magpapasimula ng gawaing ito. So ang pamagat ng mensahe ngayon ay empowered. Pag sinabing empowered, ibig sabihin, isa kang ordinaryong mananampalataya, isa kang ordinaryong tao, pero sa tulong ng banal na Espiritu, mayroong nagbibigay sa iyo ng lakas, kapangyarihan para magpatuloy sa iyong buhay mananampalataya. So, good morning pong muli. Empowered. Okay, so, ang text sa ating gagamitin ay Acts chapter 1 verse 8. Are you a witness for Christ? Ikaw ba bilang isang mananampalataya ay witness para yung ibang mga tao na wala pa sa Panginoon ay makakilala rin sa ating Diyos? Okay, so isa ka ba sa mga mananampalataya na tinutukoy dito sa aklat ng mga gawa? So basahin po natin ito. Sabing gano'n sa English ko babasahin sa New Living Translation. Nakasulat po dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa iyo sa panibagong mensahe na aming pagsasaluhan ngayon. O Diyos, higit po sa lahat, mas pinili namin na ikaw ang magsalita, ikaw ang mangusap, at ang iyong mismong salita ang magbibigay ng unawa sa amin, ng linaw sa aming mga gampanin bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa umagang ito, hayaan mo na ang iyong salita ang siyang magbigay ng guidance para sa amin, at ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu ay magkaroon ng manifestation sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, ikaw ba ito bilang mananampalataya? Ang sabi rito, ito ay salita ni Kristo sa 12 alagad na sinabi niya na darating ang araw na tatanggapin ninyo ang kapangyarihan kapag ka ang banal na Espiritu ay dumating sa inyo at kayo ay magiging mga witnesses, saksi, mga saksi ko, at kayo ang magsasalita sa mga tao patungkol sa akin kahit saan niya kayo dalhin, mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa dulo ng daigdig. So sinabi niya ito, ang setting nito ay sa kanilang lugar mismo. So good morning kay Brother Nick, salamat. So napakahalaga na alam natin ito, kasi alam niyo ba ito, sasabihin ko sa inyo, marami sa mga mananampalataya who claim to be Christians, who claim to be followers of Christ, pero hindi alam na sila ay tumanggap na ng banal na Espiritu. Di ba sabi sa John chapter 14 verses 16 up to 17, ito po, gusto kong makita natin na ang Panginoon, nung kausap niya ang mga alagad, nagbigay na siya ng assurance o kasiguruhan o katiyakan na ito ang kanilang tatanggapin. Tingnan niyo po ang panalangin ni Jesus bago siya dumating doon sa kanyang kamatayan, bago siya ipako sa krus. Sabi niya ganon, I will ask the Father, mananalangin ako sa Ama, and He will give you another advocate. Siya ang magbibigay sa inyo ng inyong magiging katuwang. Ano pa? Who will never leave you, na hindi niya kayo iiwan. Yan ang sinasabi. Ano pa? Pagdating sa verse 17, He is the Holy Spirit. Yan ang hinihingi ko sa Diyos Ama na sumain nyo para samahan kayo ng habang buhay. Who leads into all the truth, na siya ang magdadala sa inyo, mangunguna sa inyo sa katotohanan. Bagamat ang sanglibutan ay hindi siya tinanggap dahil hindi niya kinilala ang iyong pangalan, but you know Him. Subalit nalalaman ninyo ito because He lives with you now and later will be in you. So sabi ng Panginoon sa mga alagad, sapagkat ang banal na Espiritu ay nananahan na sa inyo ngayon. Gusto ko maintindihan natin ito na every individual believer, bawat isa kong mananampalataya,
doon sa araw na tinanggap mo si Jesus, ang banal na Espiritu ay nananahan na sa iyo. Kaya ito po ang assurance. No? Tandaan po ninyo, kayo ng mga sumasampalataya sa Panginoon, ito ang sabi ni Jesus, sa inyo ang banal na Espiritu magpakailanman. Siya ay nananahan na sa inyo ngayon, hindi bukas. Kaya kung sasabihin mo, wala akong kakayahan para gawin ang mga pinagagawa mo. Kaya sabi rito, balikan po natin sa Acts chapter 1. Acts chapter 1 verse 8. Ito po ang malinaw na sinabi rito. But you, sabi ng sumulat na si Lucas. Si Lucas po ang sumulat ng aklat ng mga gawa. Si Dr. Lucas. Okay? Isa po siyang manggagamot. At ang sabi niya, but you. Subalit kayo. Sino ang tinutukoy niya? Yung mga mananampalataya. Yung lahat ng nakay Kristo, siya ang tinutukoy niya. Sabi niya ganon, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kaya naman, pag tinignan niyo po sa verse 15, tingnan niyo po ang sabi dito, during this time, when about 120 believers were together in one place, Peter stood up and addressed them. Dito po nagpasimula ang early church, the first Christians. Nagpasimula sa 12 alagad na binigyan ng kautusan ng Panginoon na go and preach the gospel. At nung nakapag-share na sila, ito yung 120 believers na tumanggap sa Panginoon nung si Jesus ay nangangaral. 120 out of the 5,000, may 120 na sumampalataya. Ito yung tinutukoy dito. During this time when about 120 believers were together in one place, Peter stood up. At mismong si Pedro, na dati ay napaka-impulsive, si Pedro na itinatwa ng 3 beses ang Panginoon, siya ngayon yung buong tapang na nagsasalita sa 12 mananampalataya. At siya ay nangusap dito ng punong-puno ng kapangyarihan. Bakit po? Sapagkat sabi rito sa ating teksto, you will receive power. Nandun na sa kanyang banal na Espiritu. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nag-ooperate sa kanyang buhay. Pakatandaan po natin ito, na lahat ng mga anak ng Diyos na sumasampalataya sa inyo, kasama nyo ang banal na Espiritu. Huwag nating idadahilan na mahina ako, wala akong kakayahan, wala akong alam. Ang Panginoon ang nagsabi niyan na meron kayong kapangyarihan. Tatanggapin ninyo ito once na dumating sa inyo ang banal na Espiritu. Pagdating sa Acts chapter 2, tingnan nyo pong maigi. Sa verse 4, tingnan nyo kung ano ang nangyari. Everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them His ability. Makita natin na nung si Pedro ay nangusap sa kanila, pagkatapos nun, napuspos sila ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, bukod sa mga alagad ng Panginoon, nandun pa yung 120 believers, nung nagsalita si Pedro, napuspos sila ng banal na Espiritu. Pagdating dito sa verse 15, chapter 2 verse 15, makikita natin na mismong sinabi rito ng Panginoon, akala kasi nung iba, ang mga nandoon dahil napuspos, akala nila ay mga lasing. Alam niyo po, sa bansang Israel, ang alak na iniinom nila, yung tinatawag natin sa English na wine, hindi po yung kagaya ng alak na mataas ang alcohol content. Yun yung kapag ininom nyo, maghapon bago kayo malasing. Dito sa Pilipinas, alas 7 pa lang ng umaga, lasing na. Bakit? Ano iniinom? Mga matataas ang alcohol content, mga gin, emperador, kung ano-ano pa. Magkaiba ito, kaya sabi nung mga nandoon na nakakita sa kanila, akala nila mga lasing. Hindi po ganoon. Sila po ay napupuspos ng banal na Espiritu. Siguro nga yung kanilang behavior kagaya ng lasing, dahil yung nakita nila, dahil nagsasalita ng kanilang mga lingwa. Isipin mo, ang mga nandoon nung nagsasalita si Pedro ay iba-ibang lugar. Pero nagtataka sila, paano nila naintindihan ang sinasabi ng mga alagad? Napuspos ang banal na Espiritu. Okay. So sabi rito sa chapter 2 verse 41, makita nyo na merong naganap
na kakaiba at matindi. Sabi rito, those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day about 3,000 in all. Grabe ito. Nung panahon na si Pedro ay nagsalita, isang mensahe, isang sermon, ang na-convert ay 3,000 isang araw. Ang laki ng kabaliktaran niya ngayon. Naka-3,000 sermon ka na ang na-convert isa. Napansin niyo ba yun? Maging ako naghahanap ako, asa na ngayon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Bakit tumigil ang operation? And many pastors now believe na ang banal na Espiritu ay hindi na nag-ooperate. Meron akong kakilalang ganyan at malapit sa akin. At nalulungkot ako na ganun ang kanyang pananampalataya. Iba po yung kanyang napulot na aral. Samantalang ang liwa-liwanag nung panahon na sila, na mga alagad, mga unang disipulo, sila rin yung pastor na nangangaral ng salita ng Diyos at punong-puno sila ng banal na Espiritu. Ano po ibig sabihin nito? Once you become a child of God, once you become a follower of Christ, and once you are empowered by the Holy Spirit, then you have the boldness, you have the courage to preach the gospel courageously. Ganoon sila kabold, ganoon sila katapang noon because they are empowered by the Holy Spirit. Amen? Once you are empowered by the Holy Spirit, you can do such things. Yung mga hindi mo nagagawa, dahil noon kung kilala niyo si Pablo, napaka-impulsive. Nung dumating yung mga kasama ni Judas, sabay, tinagpas niya yung tenga ng isa. Ayaw niya na, kasi sabi niya, parang sinabi niya sa Panginoon, over my dead body, di sila makakalapit sa'yo. Tinagak ka. Napaka-impulsive niya. Pero tingnan mo, nung inuusig na si Kristo, sabi nung nakakita sa kanya, di ba yan kasama yan ni Jesus? Hindi sabi ni Pedro, nagmura pa. Para hindi nga naman makilala. Kaya lagad nagmumura di ba? O hindi ka na nga, maniwala na yun, ay hindi nga, nagmumura Di ba? So, ayun po ang kaibahan. Matindi ang kapangyarihan, matindi ang nagaganap na noon, na sa isang sermon, sa isang mensahe na sinalita ni Pedro ng buong tapang, 3,000 converts were added to their church. So, 120 plus 3,000 is 3,120 kaagad. Tama? Nakita natin. Pagdating po sa sumunod, sa Acts chapter 4, verse 4, tingnan niyo po ang nangyari dito. Many of the people who heard their message believed. Naalala nyo last time, doon sa ating naunang topic, pinag-aralan natin doon at ang mensahe ay ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig. Sabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 10 talatang 17, sabi niya gano'n, consequently, faith comes from hearing and hearing the message about Christ. So, eto na naman, nagkaroon na naman ito ng kaganapan nung sina Pedro ay nagsasalita sa maraming mga tao. Ang sabi rito, many of the people who heard their message believed. Ano yung mensahe nila? Yung kaligtasan na iniaalok, yung mabuting balita na iniaalok ng mga alagad, mabuting balita patungkol kay Kristo, iniaalok sa mga tao, marami ang sumampalataya. At ang sabi dito, so the number of believers now totaled about 5,000 men, not counting women and children. Kung sakali sa isang pamilya may isang nanay, may isang anak, na kung tutuusin, imposibleng isa lang ang anak. Posible may isang nanay. So, kung kasama ang nanay, 10,000. Kung may kasamang isang anak, 15,000 na naman ang nadagdag. Hindi ba yun nakapagtataka? Di ba kayo nag-iisip? Ilang araw na kayong nakikinig ng mensahe? Ilang libo na tayo ngayon? Tama? Nakita niyo po yung kaibahan? Ano yung kaibahan? Kasi marami ngayon sa mga mananampalataya. Una, ito po ay kahinaan ng marami. Hindi nakakapagbasa ng salita ng Diyos dahil may kanya-kanya tayong dahilan. Pero kung malinaw pa ang mata mo, malinaw pa ang iyong pandinig, wala po tayong may dahilan na hindi ako nakakapagbasa. Di po ba? So, as long as you have
the ability, hanggat binibigyan ka ng Panginoon ng kakayahan na makapagbasa, makapakinig, hindi ka masisiro. Talagang maintindihan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. So sabi rito, but many of the people who heard their message believed. And so the number of believers now totaled 5,000. Grabe, ano? Matindi yun. Bagamat nung araw sa Aklat ng Mga Gawa, pag binasa niyo po yan, napaka-tindi ng persecution na nagaganap. Chapter 5, chapter 6, makita natin na ang church po ay inuusig. Dito sa Pilipinas, wala namang persecution sa church. Noon talagang inuusig kapag ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon. Talagang papatayin ka, ipapakulong ka. Lalo nung panahon na si Pablo ay nag-iikot at naghahanap ng mga mananampalataya, pinapakulong niya ang mga ito kasi akala niya siya yung tama. At yung mga mananampalataya, yun ang mali sa akala niya. So sabi rito sa Acts chapter 6, verse 7, makikita natin yung pagbabago. Tingnan niyo po ang sabi rito, so God's message continued to spread. Ano daw? Ang salita ng Diyos ay patuloy na kumalat. Bakit? Sa pamamagitan ng mga alagad na nakinig ng salita ng Diyos, sumampalataya, na empowered ng banal na Espiritu, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. Kaya patuloy din sa paglago ang bilang ng iglesia. Sabi rito, so God's message continued to spread, the number of believers greatly increased in Jerusalem, and many of the Jewish priests were converted. Isipin nyo, mismong yung mga paring Hudyo ay na-convert sa Kristyanismo. Bakit? Mga paring lang sila pero hindi sila talaga converted. Yun ang ibig sabihin nito. Pati sila na-convert, pati sila naging mananampalataya. At kumbaga, kung kailan kumalat ang persecution, kung paano lalong lumaganap ang persecution, kumalat din ang mga mananampalataya, pero lalong kumalat at lumaganap ang salita ng Diyos. Bakit po? Ano ang dahilan? Sapagkat bawat isa sa kanila na mananampalataya, kapag sila ay kumakalat kung saan sila makarating, nagsasalita sila patungkol sa mabuting balita ni Kristo Jesus. Amen? Ganoon sila katapang. Bakit? Matapang sila dahil alam nila bilang mananampalataya, nasa kanila ang banal na Espiritu. Ang tanong ko, alam po ba natin yun? Ngayon, dapat alam natin na tayo bilang mananampalataya, kasama natin ang banal na Espiritu, gaya ng sinabi niya sa Juan 14, talatang 17. The Holy Spirit will be or is now residing in you and will be in you. Pagdating ng huling araw, makakasama mo na lalo sa walang hanggan. Ngayon pa lang na ikaw ay buhay bilang mananampalataya, ginawa ng templo ng Diyos ang iyong katawan. Kaya nasa iyo ang banal na Espiritu. At hindi mo kailangang manalangin, oh come Holy Spirit, reside in me, nandyan na po. Dapat alam natin yan, dapat hindi tayo ignorante sa salita ng Diyos. This is what the Bible is telling us. So 2 years time, this is what happens to the early church. There was a rapid growth, a rapid increase of souls. Although there was a great persecution, persecution has grown rapidly. The believers were scattered, but all the more that the word of God spread throughout the region. So ano yung problema? Bakit nung kanilang kapanahunan, they were so powerful, they have created so much impact. How could they accomplish so much in a very short period of time? Ngayon, 25 years na, wala pang 1,000. Noon, 2 years na, nasa 10,000, 15,000 na ang kaluluwa. Bakit? Ano ang kaibahan? Alam niyo po ba kung ano ang kaibahan?
hindi alam na maraming Kristiyano na kasama nila ang banal na Espiritu. During the time na medyo bata-bata pa ako, doon sa early days ko as a believer, alam niyo po, nung binasa ko ito at naiintindihan ko, hindi ako nahihiya na magbahagi ng salita ng Diyos sa eskwelahan, college ako. First year college, nagsishare ako ng gospel. Kaya ako nakilala yung mga kapatiran ng JIL, ng mga babaeng nakaklase ko sa engineering subjects ko. Mga mayaman, mga maganda, nakasama ko, nakaklase ko, mga taga JIL. Hindi ako nahiya mag-share ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi naandito na sa akin. Dahil ang kapangyarihan ng banal na Espiritu nasa akin kahit sa terminal po ng bus. Namimigay ako ng mga leaflets. At sabi pa nung isa sa akin, ano yung pinagkakakitaan? Hindi po, pinamimigay ko po ito ng libre para meron kayong babasahin na salita at mensahe ng Panginoon. Sa mga jeep na nasasakyan ko, namimigay ako, hindi ako nahihiya. Mag-isa lang po ako, ginagawa ko yan. Bakit? Hindi lang dahil nagmamahal ako sa Panginoon, kundi nandun yung aking pananampalataya na kasama ko ang banal na Espiritu. At kahit ako saan ma-assign, sa Bima pa, marami akong nasiran. So, isa sa mga nasiran ko na nasa bandang Quezon ngayon nakatira, isa ng Kristiyano ang napakalago ang pananampalataya. Pagdating ko sa Bulacan, ang dami kong nasiran doon. Meron ako nasiran na tao na malapit nang mamatay, may sakit. Yung isang taong yun, nagkaroon ng Bible study, nagpatulong ako sa church doon, sa isang malaking church. Ang sabi ko sa kanya, kung meron akong makakatuwang na pwedeng mag-conduct ng Bible study doon, dahil hindi ako taga ron, ako ay taga Antipolo, ang aking trabaho ay may kawayan. Nagpadala sila ng 2 manggagawa. At alam niyo ba yung isang bahay na pinagdadausan ng gawain ng Bible study, naging 5 pamilya dahil sa isa na sumampalataya. Amen? Matindi yun eh. Yung isang nasiran ko dito sa Floodway, sa Pasig, yung anak na hindi pumapasok sa eskwela dahil laging may lagnat, laging may sakit, nung pinag-pray ko, gumaling. Na-convert yung mga kapatid, uma-attend kayo sa CCF. Hallelujah. Maraming kayang gawin ang banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya na naranasan ko. At hindi ako natatakot, hindi ako nahihiya. Kung lahat ng mga mananampalataya na iintindihan yung sinasabi rito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 8, ang sabi rito, ikaw, subalit ikaw, sabi niyang ganon, you will receive power. Napakahalaga po na alam natin na when we become a believer, when we become a follower of Christ, we now receive the Holy Spirit in us, that lives in us. So what could be the biggest difference between that, during that time? Noon po, nung kanilang kapanahunan, wala pa pong social media. Wala pa pong television. Wala pa pong radyo. Wala pang church building. Walang internet. Walang Facebook noon. Para magsalita sila at kumalat ang salita ng Diyos. At bukod doon, there was so much persecution within the church and outside of the church. Kaya po nagsikalat noon ang mananampalataya. Alam niyo ba yun? Naniniwala ko na it was God's way, isang kaparaanan ng Diyos na sila ay dumanas ng persecution upang matrigger na silang mga mananampalataya, na mga ordinaryong mananampalataya, ay magkaroon ng boldness, ng tapang na ipamahagi ang salita ng Diyos. At nangyari yun. Plano ng Diyos. Pero yung plano ng Diyos, kasabay dito ay ang equipping. Siya mismo ang nagbigay ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Tandaan po natin yan. Hindi po ito para ipahiya kayo, kundi para ipaalam sa bawat isa sa atin na, mamaya pagkatapos ng mensahe, bakit nga ba hindi ko nagagawa yun? Once you become a follower of Christ, nandyan na yan sa iyo ang banal na Espiritu. Or alin sa dalawa, hindi talaga tayo mananampalataya. So there was so much persecution,
The church were scattered, the believers were scattered, but all the more that the gospel spread throughout the region. And there was an incredible change that took place. Grabe. Kung saan yung mga tao natatakot dahil pinipersecute sila, pero hindi sila napigilan para ipamahagi ang salita ng Diyos. So one time nga, nung umuwi kami ni Kuya Ed sa sabi ko, hindi po pwedeng hindi ako magsalita dito. Kaya nag-share kami ng gospel doon at talaga naman sabi ko, nakita ko yung pagpasok sa kanilang kalooban, sa kanilang puso, iyakan, Kuya Ed? Kasi first time nilang makarinig ng mensahe galing sa salita ng Diyos. Habang nag-uusap kami, naririnig ko, nangungusap ang banal na Espiritu, magsalita ka. Kailan mo gagawin yan? Pag wala na kayo, hindi mo na magagawa yan. Kaya sabi ko, hindi po pwedeng aalis kami na hindi ko nagagawa ang pinagagawa ng banal na Espiritu. Kaya, kumbaga, sino ba ako? Maganda ang buhay ng mga yun, kumpara sa akin eh. So minsan, ang aking kaisipan, makikinig kaya ito sa akin, sino ba ako? Yun po ay mga galing kay Satanas. Para panghinain ka, para wag mong gawin ang pinagagawaan ng Diyos. Yan ang ibubulong sa'yo. Minsan isisigaw pa sa'yo. Tumigil ka nga dyan. Mas mayaman yan sa'yo. Di po ba? But once you become a child of God, kung wala man sa'yo yung kayamanan ng sanlibutan, pero nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang banal na Espiritu, mas sigit kang nakakalamang sa kanila. Amen? Because the one that is in you is greater than the world. Mas sigit. Jesus Christ resides in us through the Holy Spirit. So Christians who were frightened, persecuted, scattered, but they were sure of their future, but unaware of the consequences of their faith. Alam niyo po na kahit sila nag-a-undergo ng persecution, they are sure of their future. Sila'y sumampalataya at nakakatiyak sila na hindi sila pababayaan ng Diyos kahit ano pa ang mangyari. Kaya ang tatapang nila noon. They have the guts to share the gospel. Ito pa ang isa. Sila ay mga ordinaryong mananampalataya, kagaya nyo, kagaya ko. Si Peter. Peter is one of the disciples who denied Jesus 3 times. Nandun. Si Thomas, who doubted Jesus Christ. Si Thomas, hindi nga naniniwala kay Jesus eh. Ikaw ba yan? Patingin nga kung may butas ang iyong kamay. Ikaw ba talaga'y napako sa krus? Sino pa? John and James, the apostles. They were with Peter. Sila yung dalawang magkapatid na sabi sa nanay, uy, sabihin mo naman kay Jesus, na diyan kami paupuin sa kaliwa at sa kanan ni Jesus. Tig-isa kaming pwesto. Sila po yun eh. Andun kasama ni Peter. Ang lakas ng loob. Sino pa? Yung mga kapatid ni Jesus sa kanyang nanay na si Maria. Pag binasa niyo po sa ibang mga accounts, sa early chapter 5, chapter 4, nakalagay doon ang sabi, ito si Jesus, nasisiraan na ito ng bait eh. Kaya nga sa kanilang lugar, kakaunti lamang na himala ang ginawa ng Panginoon. Bakit? Dahil sa kakulangan sa pananampalataya. Mga kapatid niya ito, andun kasama. Sabi nilang Diyos, nasisiraan na rin ito eh. Mismong kapatid ni Jesus, yun ang sabi sa kanya, nasisiraan na rin ang bait. But right after they have received the Holy Spirit, yung pinangako ng Panginoon during their time, sabing ganon, but you will receive power. Yun po ay the promised Holy Spirit. It was promised by the Lord Jesus Christ. Tatanggapin nila yun. Kaya sabing ganon, huwag kayong maalis dyan sa Jerusalem dahil darating ang banal na Espiritu sa inyo, bababa sa inyo. And you will receive power. Ngayon po sa ating kapanahunan, every time or the very moment you decide to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you become a child of God, you receive the Holy Spirit, and now the Holy Spirit is now residing in you. Yan na po sa inyo nananahan.
So these were the people who said that Jesus was insane, crazy. These were the faithless, failing Christians. Sila po yun. Maaring tayo ngayon ay ganyan din, pero wag nating hayaan na ganyan lang tayo. Amen po ba tayo? Amen. Hindi tayo mananatili na ganito lang because we have received the Holy Spirit. We have the empowerment of the Holy Spirit. They are ordinary Christians. So there must be something that we should know about these first Christians that brought about an incredible increase of believers of Christ. At eto po ang sagot. Acts chapter 1 verse 8. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. So sabi rito, you refers to the people of God, the people that God has empowers. Ordinary human beings, just like you and me. It was the Holy Spirit working in the lives of these first Christians. Tandaan po natin, pag nasa iyo ang banal na Espiritu, meron kang kapangyarihan. Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga pastor nagtuturo, wala tayong kapangyarihan. Ito na nga po ang itinuturo ng Biblia. Ay, hello, good morning, Miss Vera. Salamat sa panonood sa ating live. Other pastors, kaya nga sabi ko, pag-aralan mo ang salita ng Diyos para alam mo yung katotohanan, hindi yung nagsasarili ka ng alam na dahil yun ang akala mo. Eh mali pala, eh di nagtuturo ka ng mali, ang tawag sa iyo ay false teacher. May narinig akong ganyan eh, pastor, sabi ganun, wala tayong kapangyarihan. Ha? Ang magsasabi lang yan yung hindi mananampalataya, because the very moment you receive the Lord Jesus Christ, you have the Holy Spirit residing in you now and forever. Amen? Hindi ko alam. Hindi ba niya ito nababasa? Nakakahiya. You will receive power. Sabing ganun, the power that God endows. Pag sinabing endows, it is power, original word. Ang tawag po ng kapangyarihan na ito sa Greek ay dunamis. Yan po nang galing yung salitang dynamite, explosive, where we got the name dynamite. An inherent explosive power. You shall receive inherent power after the Holy Spirit comes upon you. Kaya during this time, the early Christians, the early believers, sabi ng ganon, those who have received the empowerment of the Holy Spirit, when the Holy Spirit comes upon them, ang sabi rito, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Kaya sabi rito, what causes a dynamic Christian being effective Christians? It is the power of the Holy Spirit. Hindi ikaw, hindi ako. It is only the work of the Holy Spirit that is in you. Kapag ang banal na Espiritu ay nasa iyo, you are filled with the Holy Spirit, you can do things which you cannot do nung hindi ka pa mananampalataya. Kaya I encourage you, you who are listening, kayo pong mga nakikinig, if you want a Spirit-filled life, receive the Lord Jesus Christ. Believe in Him and be a child of God. Be connected to Him. You and I are empowered by the Holy Spirit. Amen? We have that power. Tayo po ay tumungo at magpasalamat. Dakilang Diyos sa umagang ito, muli po nagpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat kami sa iyo for calling us, for choosing us, for making us your people, for making us your servant, for empowering us with your Holy Spirit. Thank you, God, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa amin ngayon, upang kami patuloy na maging bold in sharing the gospel. For us to have the courage to be an influence to other people, to the Gentiles, to those who do not believe, for them to become your disciples also. Amen.